Sa atong mga kaigsoonang Muslim, unang-una, mga kaigsoon na akong dabawin niyo, haluon na lang ako Bisaya o Tagalog para marinig po ng mga kababayan natin sa buong mundo ang gusto nating iparating po sa kanila, sa mga OFWs ngayong araw na ito na nakikinig sa inyo, naka-live ngayon. Yung iba po, hindi nagtrabaho sa Quezon City, mula Luzon, Visayas, Mindanao, yung iba po hindi nagtrabaho. Para lang po ipalabas ang kanilang damdamin, ipahiwatig po ang kanilang damdamin po. Magdasal tayo. Alam niyo ako, isa sa mga unang taong nalulungkot rin po sa nangyari sa ating Tatay Digong. Alala ko, ito, since 2001, dyan si Tatay Digong hanggang 2016, hindi naman niya ginusto maging Pangulo, pero naglingkod po siya sa ating mga kababayan. Ito ba ang kapalit ng paglilingkod ng buong katapatan, pagmamahal sa ating mga kababayan? Mga Muslim, alam nyo yun, patas-patas po ang tingin sa inyo ni Tatay Digong. Walang diskriminasyon dito. Ako mismo saksi dyan. Ako inuutosan niya noon, yung pinapapunta sa Hajj. Sabi niya, piliin mo yung pinakamahirap. Unahin natin yung pinakamahirap natin mga kababayan. Pagdasal po natin, manginahon po kayo mga kababayan ko. Alam niyo bakit? Maaring gamitin nila to laban sa atin. Ipahiwatig lang natin ang ating nararamdaman. Pakita nato na isa taka dabawin nyo. Naluoy lang ko sa iya karon kay, alam niyo, Tatay Digong, sanay yan na may nurse. Ngayon, yung nurse niya, nakauwi na kahapon. Totoo yung kinwento ko sa inyo kahapon. Kaya, narinig niyo yung speech niya, di ba? Nung tinanong siya, medyo nag-slur siya. Meron siyang gamot, 27 yung gamot niya na iniinom araw-araw. Na ngayon, hindi na binigay sa kanya. Yung nurse niya, pinauwi, walang nag-aalaga sa kanya. Kaya nakikiusap po ko sa inyo, mga kababayan ko, dasal po. Pagdasal tayo, pagdasal natin ang kanyang health, kalusugan. Pagdasal natin ang kanyang kalayaan po. Kung kaya nyo siyang dalahin sa ibang bansa, alam kong kaya nyo rin siyang ibalik dito. Nangungulila po ang Pilipino. Ibulugon, lisod kayo ni muratag dawad o gamahan. Kasabot ko kay Mayor Baste, lisod mawadan o gamahan. Kaya nag-istorya mi ni Kitty itong isa kaadlaw. Inaanak na ako na si Kitty ko niya. Pero isog yun ni Duterte. Dugong isog yun eh. Kitty, Mayor Baste. Kita yun mo sa ilang pinaglalaban nila. Si Kitty, nastorya nga ako to isang adlaw. Diba naman ka ang sa iyang itubag sa ako? Yun yan, Ninong Bong. Wala na akong tatay. Ikaw muna ang tatay ko ngayon. Pero huwag kang umiyak, sabi niya. Ngayon ang panahon na magkaisa tayo, straightforward tayo. At be strong tayo. Sana. Kaya kagabi pa ako nakikiusap sa mga politiko. Sa mga politikong minahal kayo ni Tatay Digong, pinansin kayo ni Tatay Digong. Sana naman po, huwag niyong kalimutan si Tatay Digong. Sana naman po. Yun na po pakiusap ko sa inyo. Kung kaya niyo siyang dalahin sa ibang bansa, ibalik niyo siya. Dabawin niyo mga taga Mindanao, ang angyo lang ko sa inyo. Dili ta mo undangan to, dili siya makauli. Dili!
Dili nato undangan. Daghang salamat kayo sa inyong suporta o pagsalig kay Tatay Digong. Gibuhat lang niya ang iyang trabaho para sa Pilipino. Diba? Katong first few years sa iyang presidente. Unsa may sulti at kung 7-Eleven sa una. Musulti gud sila. Sir, salamat kayo kay makalakaw na among anak nga dili masakitan. Walay mo bastos. Gibuhat na ni Tatay Digong para sa atong mga anak. Ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Ito ba dapat iganti sa kanya? 80 years old na si Tatay Digong. Tinood lang. Sinabi ko nga kagabi sa Liwasang Bonifacio, hindi kayo tatakbuhan ni Tatay Digong. Nahirapan na nga siya maglakad. Nakasungkod na nga. Naawa lang talaga ako. Sobrang awang-awa lang ako kay Tatay Digong. Anong gusto niyo gawin sa kanya doon? Ano yung mga totoo yung sinabi ko, wala siyang tsinelas. Nung nakausap siya ni Atty. Medjaldea, hinahanap niya yung kumot niya dahil hindi binigay sa kanya yung paborito niyang kumot. Yung gamot niya, hindi pa rin binibigay hanggang ngayon. Bumaba siya ng eroplano, hindi pinababa yung nurse niya. Sinakay siya sa stretcher, inago, dinala sa ospital, bago dinala sa detention center. Alam mo, di po ganun dapat ang trato sa isang presidente ay naglingkod, nagmahal sa Pilipinas. Mga Muslim, di ba, kayo mismo, pag meron tayong mga kapatid doon na nakulong, ginagawa natin ng paraan, ginagawa ni Tatay Digong ng paraan, sa Saudi, sa Kuwait, sa Bahrain, pinapauwi niya dito, ginagawa niya ng paraan, sinusulatan niya. Binabayaran namin ng blood money para mapauwi rito. Bakit gano'n ngayon? Presidente natin na minahal tayo, isusuko sa ibang bansa. Mga kababayan ko, huwag tayo tumigil. Pakiusap ko po, sa mga kababayan natin sa buong Pilipinas, hindi lang sa Mindanao, mga taga-Visayas. Alam ko, mahal na mahal niyo po Tatay Digong. Sa Luzon, marami nagmamahal kay Tatay Digong. Please lang, huwag kayong tumigil. Huwag tayong tumigil hanggang hindi siya nakalaya. Walang kasalanan si Tatay Digong. Ginawa lang niya ang trabaho niya. Ginawa niya. Mahal na mahal tayo ni Tatay Digong. Alam ko yun eh. Ano, nakapagtrabaho po ako sa kanya ng 24 years. 1998, kasama na po ako ng 2022. Wala siya ibang ginawa kundi magserbisyo lang po sa bayan at mabigyan po ng magandang kinabukasan ng ating mga anak. Kaya huwag po tayo tumigil. Please lang. Pagdasal natin si Tatay Digong, pagdasal natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan. Alam niyo ang kinakatakot ko? I'll be honest with you. Yung health niya. Yung kanyang kalusugan. Paano na lang kung hindi nagbigay sa kanyang medisina? Paano na lang kung may mangyari sa kanya? Ano sasagutin niya? Sino mananagot? Tandaan niyo ito sasabihin ko. September 23 pa ang next hearing. Isang linggo wala siyang medisina. Hirapan si Tatay. Hirapan si Tatay. Pagdasal natin Tatay Digong. Bring him home.
Bring him home! 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 Nakikiusap ako sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa mga OFWs. Please lang, huwag kayong tumigil. Puntahan nyo lahat ng embahada. Katukin nyo. Ipahiwatig natin peacefully ang ating salubin. Huwag ko tayong tumigil hanggat hindi nila pinapauwi. Kung kaya nyo ipadala si Tatay Digong sa Netherlands, kaya niya siya pauwi dito. Maraming salamat po. Ayaw kong banggitin ang happy araw ng Davao, bagamat araw ng Davao ngayon. Dahil alam kong nanguulila tayong lahat. Nalulungkot tayong lahat. Salamat po sa ito. Sa lahat na nagmamahal kay Tatay Digong. Salamat. Alam niyo, ito yung paborito niyang kanta noon. Alala niyo? Ito yung paborito niya. Since 1998 po. Ito na yung naging paborito niya. Alam niyo, kung naririnig lang tayo ni Tatay Digong ngayong araw na ito, masaya yun. He is in high spirits, so nakausap sila ni Atty. Villadea. Natutuwa siya na ang dami pala nagmamahal sa kanya. Totoo naman po. Totoo naman po. Marami nagmamahal. Kaya naiingit sila kay Tatay Digong kasi marami nagmamahal. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Dasal tayo. Tuloy natin. Awa lang talaga ako. Tanda na eh. Alam mo, 80 years old na po siya sa March 28. Nakakaawa lang po. Mahal na mahal tayo ni Tatay Digong. Parating natin sa buong mundo. Duterte, bring him home.